Amos Kabanata 2. Ganito ang sabi ni Yahweh. Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Moab. Kaya sila'y paparusahan ko. Sinunog nila at pinulbos ang mga buto ng hari ng Edom. Susunugan ko ang lupain ng Moab. Tutupukan ko ang mga tanggulan sa Keriot. Masasawi ang mga taga-Moab sa gitna ng ingay ng labanan. Sa sigawan ng mga kawal at tunog ng mga trompeta, papatayin ko ang hari ng Moab. Gayon din ang mga pinuno sa lupain iyon. Sa Juda, ganito ang sabi ni Yahweh. Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Juda. Kaya sila'y paparusahan ko. Hinamak nila ang aking mga katuroan. Nilabag nila ang aking mga kautusan. Iniligaw sila ng mga Diyos-Diyos ang pinaglingkuran ng kanilang mga ninuno. Susunugan ko ang Juda. Tutupukan ko ang mga tanggulan ng Jerusalem. Ang paghatol sa Israel. Ganito ang sabi ni Yahweh. Paulit-ulit na nagkasala ang mga taga-Israel. Kaya sila'y paparusahan ko. Dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga matutuwid. At ibinentang alipin sa halagang 1 pares ng sandalyas ang mga taong hindi makabayad ng utang. Niyuyurakan nila ang mga aba. Ipinagtutulakan nila ang mahihirap. Nakikipagdalik ang mag-ama sa iisang babaeng alipin. Kaya't nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Ginagamit nilang higaan sa tabi ng alinmang altar. Ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos, sila'y nag-iinuman ng alak na binili sa salaping ninakaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoaryo. Nakasintangkad ng mga punong cedar at kasentigas ng punong ensina. Pinuksa kong lahat ang mga ito alang-alang sa kanila. Inilabas ko kayo mula sa Ehipto. Pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon. At ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoaryo. Itinalaga kong propeta ang ilan sa inyong mga anak. Ginawa kong Nazaaryo ang iba ninyong kabataan. Mga taga-Israel, hindi ba totoo ang aking sinasabi? Ngunit pinainom ninyo ng alak ang mga Nazaaryo. At pinagbawalang mang-aral ang mga propeta. Kaya ngayoy pababagsakin ko kayo sa lupa. Gaya ng kariton na di makausad sa bigat ng dala. Maging ang matutuling tumakbo ay di makakatakas. Manghihina pati na ang malalakas. Maging ang magigiting ay di rin makakaligtas. Walang tatamaan ang mga manunudla. Di makakaligtas ang matutuling tumakbo. Di rin makakatakas ang mga nakakabayo. Sa araw na iyon ay magsisitakas. Maging ang pinakamatatapang.